So, pag-usapan naman natin tong si Peso Cash. Si Peso Cash ay kamakailan lang ay na-report ito na namultahan daw ni SEC because of a violation sa collection practices. And that is, you guessed it right, yung pagiging mapangharas. The point is, mumultahan siya. So, now I'm just curious, kamusta ba yung registration ni Peso Cash? Nagpapautang pa ba siya? Nasa Google Play Store pa ba yung loan app na to? Mahalaga na kilalanin niyo muna siya. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms for awareness purposes and financial literacy po yung ating main goal dito. But because naglilipa na po yung mga online loan apps here and there, kaya dapat pinag-uusapan natin siya. Kaya in this video, yung topic naman natin ay si Peso Cash. Ngayon, itong si Peso Cash ay medyo controversial because ilang beses na ito nireklamo and just recently napabalita na may minultahan siya dahil sa panghaharas sa isang borrower niya, which yung borrower na delinquent, hindi nakabayad, na OD, na late, whatsoever. And alam naman natin that yes, utang dapat pong bayaran. It gives the company the right na mag-collect, but it does not justify po yung pagiging pagiging bastos sa collection. Pwede silang mag-collect basta sinusunod nila yung fair collection practices. So ngayon, kamusta yung registration niya? So the last time I checked, dun sa list of recorded online lending platforms, si Peso Cash under sa kay MyLoan is still active yung kanyang registration. And by that, and with that, si Peso Cash or si MyLoan is reporting pa rin sa CIC or Credit Information Corporation. Kaya, dapat pa bang bayaran? Guys, bago natin sagutin yan, kamusta ba yung app mismo? So, itong si Peso Cash. So, nasa Google Play Store pa rin siya, guys, at na-download ko at bumungad ka agad yung kanyang disclosure and privacy agreement. So, kailangan kang mag-agree doon para makapag-continue. Pagkatapos, kakolect niyo daw yung location tsaka si SMS. And take note na the reason kung bakit babasahin or i-access nyo yung SMS kasi gusto nyo malaman yung mga cash flow patterns. Naku, marites siya ha. Anyway, so ayun guys, magbibigay ka po ng phone number plus your OTP. And then, kaya pala napunta sa spam to. OTP niya kasi palagi na pala itong nagtitext si Peso Cash na kung ano-anong marketing na sasabihin niyang 15 to 20,000 pesos daw yung kanyang ipapautang na 90% approval, ka dyan. Pero dun sa kanyang listing site, dun sa Google Play Store, sinasabi niyang 1,500 to 8,000 pesos. Kaya pagkatapos mga OTP, yung lumabas yung offer is maximum daw is 8,000. So ayan, may pa 120 days daw siya, daily interest daw sa 8,000 is 40. So yung total interest is 4,800 so babayaran. Yun lang, sample computation lang yan. Pero huwag tayo kaagad maniwala doon kasi guys, as first-time borrowers, expect tayo na doon tayo sa pinakamababang amount. Take it with a grain of salt. Kumbaga, depende yan sa credit assessment kung talagang legit na legit yung loan app na to ha. So, ko-collect siya ng personal information like, alam nyo na to. And yung mga IDs na tinatanggap niya kasama doon yung UMID, Social Security system. Alam nyo na, yung mga the typical government-issued IDs na meron tayong details na lumalabas sa harap, accepts TIN and PhilHealth. Ngayon, yung binigay ko sa kanya is my driver's license. Of course, data, kailangan mong i-fill out yan. Hindi yan auto-capture. Guys, hihingi po siya ng Gmail and take note na hihingi niya yung Facebook name. Bakit ba, no? Magtataka ka. Hihingi po siya ng 3 contact references plus colleague. So, 4 lahat. Ito ha, naka-state. For example, when the applicant's information is verified, account security, a breach of contract, and other risks occur, Peso Cash can contact the emergency contact to obtain or transmit the necessary information. So, kukontakin nila yung mga nilagay mo dito, pero ewan ko lang kung magkocontact sila sa iba na nasa phone book mo ha. Pero kukontakin nila yung mga andito kapag hindi kayo sumasagot in case of emergency. Alam nyo na yan, guys. Applicants need to ensure that the emergency contact is aware. Kailangan mo picturean yung ID mo tsaka yung magsiselfie ka. Pero 2 beses ka magsiselfie dito, yung ikalawa, kaumay guys. So, magbibigay ka pa ng job information. So, kailangan, ilagay mo talaga yung mga company name, company address, kahit na sinabi mong freelance ha. So, magbibigay ka pa ng other information, like na mga ID, payroll, employment certification. So, syempre, dahil work from home ako, pinicturean ko yung computer. Ako yung laptop ko, guys. So, pag humihingi siya ng picture ng kung ano-ano, pwedeng picturean mo dyan. Or pwede rin kunin mo from your phone book. So, lumabas yung actual niyang offer. Hindi 8,000 but 3,000 pesos and 120 days. Now, sa 3,000 pesos, every 15 days ka magbabayad. So, pinapalabas yung 120 days pero mukhang 1 month lang to. Sabi niya, total interest daw is 550 and then, kaya yung total daw mababayaran in 1 month is 3,500. Every
payment mo pa is parang 1,650 daw at saka 1,350. So, 1 month yan. Okay sana kung yung 3,000 na yan ay buong natatanggap. Kaso meron tayong mga comments dun sa Google Play Store na yung sa 3,000 for example, kumakalta siya and that comment was just very recent. Ngayong February lang. Pero hindi po nakastate dito eh. So, dapat this should be another violation of Truth in Lending Act kapag ganun. Dapat kasi nakastate yun eh. Dahil at first I was hesitant sa 3,000. Kasi palay mo, tulad nung sinabi ng nag-comment na matatanggap mo pala is 2,000. So sabi ko, doon na muna ako sa 1,000 para hindi masyadong masakit yung ikakaltas niya. So sa 1,000, ganun din, 1 month to pay siya kahit na sinasabi niyang 120 days at 1,250. Okay sana kung totoong buo siyang natatanggap. May mga sabi-sabi kasi na kumakaltas siya eh. Kaya hindi maganda to. This is not good practice kapag hindi niya dinidisclose lahat. Hingin niya kung saan mo gustong ipadala, may fees po. Say for example, kung sa GCash or sa bank, may 60 pesos, so kaltas na naman yan. Tapos kung MU William naman, ikakaltas niya naman yan. Payments and fees are charged by respective payment service, whatever. And please make sure na tama po yung nilalagay yung GCash kasi may mga nababasa kasi hindi natatanggap, yung gano'n. So baka mali po kasi paglagay ng number. Alam nyo guys, mahirap pong mag-dispute. Pag naligaw yung pera, nako, iiyak ka na lang talaga most of the time. So just make sure na tama po yung padadalhan natin. Binasa ko yung loan agreement ha. At hindi ko mahanap yung verbiage na nagsistate kung kakalta siya o hindi. And hindi maganda yan. Search ko yung loan para malaman ko talagang magkakalta siya o hindi. I don't know kung na-reject siya kasi at the moment meron siyang issue. Kaya ayaw niya munang magpautang kasi so far okay naman yung credit history ko. Hello. Sa mga legit nga na-approve ako, bakit dito hindi? Legit din siya pero ewan ko, questionable. Or baka ayaw niyang tanggapin yung picture ng laptop ko. Wala naman akong ibang maproprovide. Ayoko naman mag-provide sa kanya ng picture ng aking bank statement. Ano siya, hello. Baka yun yung reason kung bakit niya ako na-reject. Pero hindi naman siya talaga kawalan because of the negative comments about this app. Feeling ko ayaw niya muna magpahiram right now because yun nga, magmumulta. Pero I think naman guys, kung yung multa niya tulad lang sa yung isang napabalita na minultahan ng 15,000, babawiin lang naman niya yun sa mga collection niya from other borrowers eh. Yung utang ay dapat naman pong binabayaran. Kaya dun sa balita na si SEC minumultahan tong si Peso Cash or si MyLoan, in-explain naman po na kung yung isang borrower or isang may utang ay delinquent, the company has the right to collect. But yung pagiging delinquent ng isang borrower, it does not justify yung panghaharas. So, kailangan kahit na super OD na yung borrower, dapat hindi po talaga sila pwedeng mambastos, mangharas, mangkontak ng kung sino-sino. So, bawal na bawal po yan. Sinabi din doon sa article na si SEC, sinabihan din si borrower na bayaran din yung utang. I hope that answers your question. And plus, kanina binanggit natin na itong si MyLoan, di ba? Nagre-report po siya sa CIC. This means na sayang guys. For example, nagkaroon ka ng utang sa kanya ng 1,000 tapos hindi mo binayaran. Parang sinayang mo yung opportunity mo na later on makahiram sa mga loan apps na mas maganda just because hindi mo binayaran yung loan mo dito kay MyLoan at lumabas siya sa credit history nyo. So, dapat guys, pinag-iisipan at talagang inaalagaan yung credit history para hindi tayo mapunta dito sa mga walang hiyang mga online loan platform. I hope you learned something from this video at kung meron ako nakalimutan banggitin, just put it in the comment section below. And that's it for today. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!